Noong gabing iyon, habang basang-basa ang sahig ng barong-barong sa patak ng ulan, isang sanggol ang isinilang, hindi umiiyak, tahimik, malamig ang balat, at may kakaibang kinang sa balat ng kanyang likod. Sa liwanag ng desera, tila ba may makintab na kaliskis puti parang sa ahas. Santo Diyos, bulong ng hilot, nanginginig ang kamay habang pinupunasan ang sanggol. Hindi to normal na bata, ang batang yon ay si Elias, isang batang isinumpa ng mundo bago pa man siya matutong magsalita. Iniwan ng kanyang ina kinabukasan, at pinalaki ng isang matandang magbubukid sa gilid ng kabundukan sa Aurora. Habang lumalaki si Elias, lumalaki rin ang usap-usapan. May balat daw ng ahas sa likod. Hindi raw natatablan ng lamig kahit hubad sa ulan. May mga hayop na bigla na lang sumusunod sa kanya. Pero ang totoo, tahimik lang si Elias. Mahiyain. Palaging nakayuko. At sa likod ng kanyang katahimikan, ay ang lalim ng tanong, bakit siya iba? Madalas siyang tampulan ng tukso sa baryo. Ahas! Ahas, sigaw ng mga batang kasing edad niya habang binabato siya ng putik. Minsan ay sinabuyan siya ng asin ng isang matandang babae, sabay sigaw ng, lumayas ka rito, bata ka. Hindi ka tao. Ang tanging kaibigan niya ay si Doro, isang masayahing batang magbubukid na hindi natakot sa kakaibang balat ni Elias. Kaliskis man yan o balat ng ginto, kaibigan pa rin kita, sabi ni Doro, sabay abot ng nilagang kamote. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti ring napapansin ng ilan sa baryo ang kakaibang presensya sa kagubatan. May mga hayop na nawawala. May mga taong tila sinusundan ng malamig na hangin. Isang gabi, nakita ng isang mangangahoy si Elias na nakaupo sa itaas ng bato, nakaharap sa buwan, at ang balat sa kanyang likod ay tila naglalagablab ng puting liwanag. Puting ahas. Diyos ko siya nga iyon, usan ng mangangahoy, nanginginig habang palihim na nagdasal. Ngunit hindi iyon ang simula ng takot. Ang tunay na pangamba ay dumating isang gabi, nang magsimulang maglaho ang mga tao sa baryo, isa-isa. Walang ingay. Walang bakas ng dugo. Tanging naiwan lang ay balat ng hayop at basang lupang parang may gumapang. Isang matandang albularyo ang dumayo sa baryo. Ayon sa kanya, isang nilalang na tinatawag na harimodon ang muling nagising, isang halimaw na kumakain ng kaluluwa ng tao, at kayang magbalat kayo bilang kahit sino. Hindi lang to aswang, babala ng albularyo. Ito ay isa sa pinakamatandang nilalang ng dilim at isa lang ang makakatalo rito, ang tagapagdala ng balat ng puting ahas. Sa unang pagkakataon, ang kinatatakutang si Elias ay sinimulang hanapin. Ngunit nasaan siya? Si Elias, sa mga panahong iyon, ay nagtatago sa kuweba sa itaas ng bundok, pinagtataguan hindi ng halimaw, kundi ng sarili niyang takot. May mga panaginip siyang paulit-ulit, isang ahas na bumabalot sa kanyang katawan, isang boses na bulong ng bulong, hindi mo sila maililigtas kung hindi mo tatanggapin kung sino ka. Isang gabing malamig, binisita siya ni Doro. Hindi mo kasalanan kung ano ka, Elias, anya, habang inilalapag ang kaunting pagkain. Pero kung totoo man yung harimodon, ikaw lang ang pag-asa namin. Tahimik si Elias. Tumingin siya kay Doro. Sa unang pagkakataon, pinakita niya ang likod niya ng buo, kaliskis na puti, kumikislap sa liwanag ng buwan, parang gawa sa perlas. Ang totoo, bulong ni Elias. Naririnig ko na siya. Sino? Yung halimaw. Napasinghap si Doro. Bakit? Dahil may dugong harimodon rin ako, hindi na umabot sa sagot si Doro. Dahil sa likod nila, isang anino ang dahan-dahang bumangon mula sa lupa. Mata nitong pula, at ang katawan ay parang binuo mula sa usok ng gubat.
Sa katahimikan ng bundok, maririnig mo lang ang ihip ng hangin. Pero sa susunod na segundo, isang malakas na sigaw ang yumanig sa buong kabubatan. At sa baryo sa paanan ng bundok, lahat ng mga ilawan ay sabay-sabay na namatay. Itutuloy. Kung gusto mong malaman ang katotohanan sa likod ng batang may balat ng ahas, at kung paano niya hinarap ang nilalang na matagal nang gumagala sa dilim, panoorin mo ang buong kwento. Hindi lang ito alamat. Totoo ito. At baka nangyayari na rin sa lugar nyo. Noong gabing biglang naglaho ang mga ilawan sa baryo, nagsimulang lumaganap ang takot na matagal nang pinipigilan ng mga tao. Ang mga matatanda ay nagdasal ng orasyon, ang mga batay pinatulog ng maaga, at ang mga albularyo'y muling kumuha ng sinaunang aklat at mga dahong tuyo na hindi na dapat binubuksan. Samantala sa taas ng bundok, si Elias ay nanatiling tahimik. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, pero sa mata niya'y may galit, galit sa sarili, sa balat niyang kumikislap tuwing natatakot siya, at sa katotohanan kahit kailan, hindi siya nabigyan ng pagkakataong mamuhay na normal. Kaninong dugo ba talaga ang nasa akin? Tanong ni Elias, habang hawak-hawak ang isang lumang pulseras na naiwan ng kanyang yumaong lola. Ahas? Tao? O halimaw? Ang matanda niyang lola, na nag-alaga sa kanya noong sanggol pa siya, ay laging tahimik tungkol sa pinagmulan niya. Pero sa huling gabi ng buhay nito, bago siya tuluyang namatay sa lagnat, may binulong ito kay Elias habang nanginginig. Kapag dumilim ang lupa at ang mga mata ng tao ay natakpan ng takot, hanapin mo ang ilog sa ilalim ng bato. Doon mo makikilala kung sino ka. Hindi niya iyon naintindihan noon. Ngunit matapos ang pag-atake ng Harimodon, bigla itong bumalik sa kanyang alaala. Ilang araw ang lumipas. Lumalala ang takot sa baryo, mga alagang hayop ay nawawala, may mga taong parang nababaliw sa gabi. Si Elias ay pilit pinagtataguan ng mga tao, kahit si Doro ay hindi na niya muling kinausap. Natatakot siyang baka siya nga ang dahilan ng lahat. Hanggang isang gabi, habang siya'y umiiyak sa tabi ng batis sa gitna ng gubat, isang liwanag ang biglang lumutang sa tubig. Doon niya nakita ang anyo ng isang nilalang, hindi babae, hindi rin lalaki, at may buhok na parang hibla ng liwanag. Ito'y nakalutang sa ere, may matang kulay pilak, at sa boses nito'y may lambing at bigat na tila galing sa kalikasan mismo. Ako ang diwata ng ilog ng mga alaala, sabi nito. Matagal kitang hinintay, Elias. Hindi makapagsalita si Elias. Ang balat mo, ang kaliskis na pilit mong tinatakpan ay hindi sumpa. Ito'y regalo mula sa iyong amang hindi mo nakilala, isang tagapangalaga ng kalikasan, kalahating ahas, kalahating tao. Ipinanganak ka upang labanan ang kasamaan na unti-unting lumalason sa lupa. Ang Harimodon, tanong ni Elias, garalgal ang boses. Hindi lang siya, sagot ng diwata. May mas malaki pang panganib. Isang matandang aswang na bumangon mula sa lupa, ang ina ng lupa, tagapagpalaganap ng sakit, galit, at gutom. Lumutang sa hangin ang isang mutya, isang maliit na bato na parang perlas, ngunit may gumagalaw sa loob nito. Ito ang mutya ng balahibong puti, ani ng diwata. Ito'y nagmula sa puso ng isang albino na ahas na sinakripisyo para sa kapayapaan. Sa'yo ito, Elias. Dahil tanging ikaw ang makakagamit nito. Ngunit umatras si Elias. Hindi ko kaya. Hindi ko maalam kung tao ba talaga ako. Hindi mo kailangang maging sigurado. Kailangan mo lang maniwala. Bigla siyang nilamon ng isang panaginip, mga alaala na hindi kanya. Isang babaeng umiiyak habang inihahabilin siya sa isang matandang babae. Isang lalaki na kalahating ahas, nilalamon ng apoy habang may hawak na sanggol, at isang anino.
Ang mukha nito'y wala, pero ang boses ay malinaw, bumalik ka sa akin, anak. Sa dilim ka nabibilang. Pagkagising niya, duguan ang ilong ni Elias. Hawak pa rin niya ang mutya, nanginginig ang kamay. Sa baryo, si Doro ay pinipilit siyang hanapin. Kakatwa ang baryo, tahimik ngunit puno ng pangamba. Sa mga mata ng mga matatanda, ramdam ni Doro ang pagkamuhi kay Elias. May nilalang sa atin, bulong ng isang matanda. At siya ang dahilan. Nang matagpuan ni Doro si Elias sa kuweba, galit ang una niyang tanong, bakit ka nagtatago? Lalo ka lang nilang pinaniniwala ang may kasalanan ka. Tahimik si Elias hanggang sa ipinakita niya ang mutya. Sabi nila, ito raw ang sandata laban sa kadiliman. Pero hindi ko alam kung ako ang dapat may hawak nito. Nagkatahimikan. Hanggang sa biglang lumitaw mula sa anino ng kuweba ang isang matandang lalaki, balingkinitan, puti ang buhok, at may daladalang baston na yari sa buto. Anumang mutya, kahit gaano kalakas, ay walang silbi sa pusong hindi pa handang lumaban, sabi ng matanda. Ako si Apo Isko, albularyo ng bundok. Ako ang magiging tagapagsanay mo. Hindi ko kailangan ng tagapagsanay, sagot ni Elias. Gusto ko lang ng katahimikan. Tahimik din ang libingan, sagot ng matanda. Gusto mo bang lahat ng mahal mo doon mapunta? Hindi nakasagot si Elias. Sa kanyang puso, may bahagyang galit, galit sa ina niyang nang iwan, galit sa amang hindi niya kilala, galit sa balat na palaging dahilan ng kanyang pag-iisa. Pero sa ilalim ng galit, may takot at may tanong. Bakit siya? At anong klaseng nilalang ba talaga siya? Habang inihahanda siya ni Apo Isko sa pagsasanay, habang si Doro naman ay pinipilit protektahan ang baryo mula sa lalong lumalakas na pananakot ng Harimodon, unti-unti nang umiikot ang gulong ng kapalaran. Ngunit ang hindi pa nila alam sa madilim na bahagi ng gubat, isang nilalang na inaakalang alamat lang, ang ina ng lupa, ay nagising na. At isa lang ang kanyang hinahanap, ang batang may balat ng ahas. Hindi alam ni Elias kung ano ang mas mahirap, ang bigat ng mutya sa kanyang palad, o ang bigat ng tanong sa kanyang dibdib. Sa bawat araw ng pagsasanay kasama si Apo Isko, mas lalo niyang nararamdaman ang puwersang gumigising sa loob niya, parang apoy na hindi niya kontrolado, parang sigaw na hindi niya maintindihan. Baka nga totoo yung sinasabi nila, bulong niya minsan habang pinapahid ang pawis sa noo. Baka hindi ako nilalang para sa liwanag. Baka ako talaga ang panganib. Naririnig ko yan, sabat ni Apo Isko, habang inaayos ang bilaw ng mga halamang gamot. At kung palagi mong kukumbinsihin ang sarili mong wala kang kwenta, mapapaniwalaan mo rin yan balang araw. Pero wag mong hayaang diktahan ka ng sugat mo. Tahimik si Elias. Hindi niya masabi kahit kanino ang totoo, gabi-gabi siyang ginagambala ng panaginip ang imahe ng kanyang ina, umiiyak habang nilalayo siya sa isang nasusunog na bahay, ang boses ng lalaking hindi niya kilala na tinatawag siyang anak ng dilim, at ang mga mata ng halimaw pulang-pula ngunit malungkot. Minsan, tinanong siya ni Doro habang sabay silang naghuhugas ng kaldero sa tabi ng sapa. Kung sakaling hindi ka anak ng tao, kung sakaling may dugo kang halimaw, anong gagawin mo? Hindi siya agad nakasagot. Hindi ko alam, sagot ni Elias. Pero ang pinakaayaw kong maramdaman ay yung iniwan. Yung tinuring kang wala. Napatingin si Doro sa kanya. Hindi ka namin iwan. Pero kinagabihan, isang bagay ang bumasag sa katahimikang iyon. Habang natutulog ang buong baryo, may isang aninong lumitaw sa tabi ng bahay ni Elias, manipis, mahaba ang mga daliri, at may mga matang parang apoy na lumulutang sa dilim. Dahan-dahang binuksan nito ang pinto, ngunit bago pa man ito makapasok,
biglang sumiklab ang mutyang iniwan ni Elias sa tabi ng bintana. Isang liwanag ang lumabas mula rito, at sumigaw ang anino sa sakit, tila natupok sa apoy ng liwanag. Pagkagising ni Elias, wala siyang nakita, pero ang amoy ng usok ay nasa paligid, at may marka ng mga kuko sa kahoy ng kanyang pintuan. Simula na to, sabi ni Apo Isko nang malaman ang nangyari. Nagpapadala na ng mga anino ang ina ng lupa. Gusto niyang sirain ang tiwala mo sa sarili mo bago pa man magsimula ang labanan. Sa sumunod na mga araw, lalong naging matindi ang pagsubok kay Elias. Minsang naglalakad siya sa gubat, may narinig siyang tinig, boses ng kanyang ina. "Anak ako, to bumalik ka." "Nanay," nanginginig niyang tanong, habang sinusundan ang boses sa gitna ng mga puno. Pero sa dulo ng landas, nakita niya ang isang nilalang, baluktot ang katawan, may ngiting peke, at mata nitong umiikot. Hindi niya namalayang inilabas niya ang mutya, at sa galit, tinutok niya ito sa nilalang. Sumiklab ang liwanag, at sa isang iglap, naglaho ang halimaw sa hangin, kasabay ng malakas na sigaw. Bumagsak si Elias sa lupa, hinahabol ang hininga, nanginginig ang kamay. "Ginamit mo ang kapangyarihan mo," sabi ni Apo Isko nang makabalik siya. "Kaya mong lumaban, pero takot ka pa ring tanggapin kung sino ka talaga." "Hindi ako takot," sagot ni Elias, nangingilid ang luha. "Galit lang ako. Dahil iniwan ako ng ina ko. Dahil kahit kailan, hindi ko siya nakilala. At yung ama ko, baka siya pa yung dahilan kung bakit ganito ako. Hindi mo pinili ang simula mo, Elias. Pero may karapatan kang pumili kung paano matatapos ang kwento mo." Tahimik si Elias. Sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang sakit, ang pakiramdam na hindi niya kailanman naging bahagi ng mundo ng tao, at hindi rin buong kabilang sa mundo ng mga nilalang. Parang palaging nasa gitna. At habang pinipilit niyang intindihin kung sino siya, dumarami na ang biktima sa baryo. May batang biglang nawala sa gabi. May matandang natagpo ang wala ng ulirat, paulit-ulit na sinasabi ang salitang madilim-madilim, lalong humigpit ang pagtingin ng mga tao kay Elias. Isang gabi, habang papunta siya sa sapa, may 3 kalalakihang humarang sa kanya. May dalang itak ang isa. "Wala kaming problema sa iyo kung tao ka," sabi ng isa, "pero kung ikaw ang nagdadala ng kasamaan dito, hindi ka na namin papayagang makalapit sa mga pamilya namin." Tahimik si Elias, pero nakita ni Doro ang lahat, at agad siyang sumugod. "Tigilan niyo yan. Wala kayong karapatan. Kaibigan mo siya, Doro. Pero baka pati ikaw, tinatamaan na ng sumpa niya." "Sumpa," sigaw ni Doro. "Baka siya lang ang dahilan kung bakit buhay pa tayo ngayon." Umuwi si Elias na sugatan ng puso. At sa gabi ring iyon, sa loob ng kanyang silid, humarap siya sa salamin, tinanggal ang damit, at tinitigan ang mga kaliskis sa kanyang likod. "Ano ka ba talaga, Elias?" tanong niya sa sarili. "Saan ka ba nabibilang?" Biglang kumislap ang mutya sa kanyang palad. Hindi ito liwanag na gaya ng dati, kundi mapula, parang babala. At sa labas ng bahay, may malamig na hangin dumaan. Sa di kalayuan, isang nilalang ang tumatawid sa ilog, ang kanyang balat ay parang ugat ng puno, at sa bawat yapak nito, natutuyo ang lupa. Ang ina ng lupa ay dumating na. At siya lang ang hinahanap. Simula nang dumaan ang malamig na hangin yon at naramdaman ni Elias ang pulang liwanag mula sa mutya, hindi na siya nakatulog ng maayos. Bawat kilos niya sa gabi, parang may mga matang nakasunod. Bawat hakbang sa lupa, parang may aninong gumagapang sa paligid. Maging ang mga hayop sa kagubatan ay naging tahimik, walang huni ng ibon, walang tunog ng kuliglig. Pati ang mga ilog ay tila lumamig ng hindi pangkaraniwan.
Parang may humihina sa lupa, sabi ni Apo Isko habang nakatingin sa kalayuan. Ramdam mo ba, Elias? Lumulusot na ang ugat ng ina ng lupa sa mga ugat ng bayan. Tahimik lang si Elias. Hindi niya alam kung ano ang mas malakas, ang takot sa nilalang na paparating, o ang takot na baka totoo ngang siya ang dahilan kung bakit ito nagising. Si Doro naman, kahit pilit na nagpapakatatag, halata sa mga mata ang pag-aalala. Minsang naglalakad silang dalawa sa gilid ng bundok, bigla na lang huminto si Doro at tumingin sa langit. Naalala mo yung araw na pinagtawanan kanila dahil sa balat mo, tanong niya. Sagot ni Elias. Isa ka lang sa hindi natawa. Hindi ako natawa kasi nakita kong hindi ka lang naiiba. May lungkot ka na hindi mo mailabas. At yung lungkot na yon parang ako rin yon. Napalingon si Elias. Noon lang niya napagtanto na si Doro, kahit laging masayahin, ay may bitbit ding bigat. Pareho pala silang may sugat na hindi laging kita. Pero alam mo, Elias, dagdag ni Doro, kahit anong halimaw pa ang kaharapin natin mas pipiliin kong lumaban kasama ka, kaysa mabuhay sa takot na wala kang ginawa. Hindi na siya sumagot. Pero sa loob-loob niya, may init na parang liwanag ng araw na bahagyang dumampi sa lamig ng kanyang dibdib. Kinabukasan, sinimulan na nila ang paghahanda. Sa ilalim ng pangangalaga ni Apo Isko, tinuruan si Elias ng mga sinaunang dasal, ng pagkilala sa galaw ng lupa, at ng paggamit ng mutya hindi bilang armas lang, kundi bilang gabay. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan, sabi ng albularyo. Ito'y tungkol sa paninindigan. Yung puso mo, iyan ang tunay na mutya. Habang abala sila sa paghahanda, sa kabilang panig ng kagubatan, ay nararamdaman na ang pagkilos ng kasamaan. May mga halaman na biglang nalalanta. May ilog na bigla na lang natutuyo. Isang umaga, nagulat ang buong baryo nang makita ang simbahan, na puno ng mga bangkay ng ibon, lahat may pulang mata, at lahat nakatitig sa isang direksyon, paakyat sa bundok. Hindi na to karaniwang nilalang, bulong ng isa sa mga matatanda. May pakpak ng multo ang galaw nito. Saan tayo tatakbo? Pero walang makasagot. Minsan, habang mag-isa si Elias sa tabi ng sapa, may nakita siyang babaeng nakatayo sa gitna ng tubig. Wala itong mukha, tila tinakpan ng balat ang mata, ilong, at bibig, pero naririnig niya ito sa isip. Bata ka pa lang, pinili ka na. Ang puso mong sinubukang maging tao, ay ugat ng halimaw. Halika na bumalik ka sa amin. Sa isang iglap, lumitaw ang kamay nito mula sa tubig, sinubukang abutin si Elias. Ngunit biglang nagliwanag ang mutya, at sa isang sigaw, napalayas ang nilalang, naiwan ang tubig na namumula, parang dugo. Habang tumatagal, napapansin ni Elias na hindi lang kalaban sa labas ang kailangan niyang labanan, kundi pati ang boses sa loob ng kanyang isipan. Boses na paulit-ulit na nagsasabi, hindi ka kailanman magiging isa sa kanila. Hindi ka nila maintindihan. Hindi ka nila mamahalin. Minsang gabi, hindi na niya kinaya. Umalis siya sa tirahan nila Apo Isko at lumakad papunta sa gilid ng bangin, kung saan tanaw ang buong baryo. Doon siya umiyak. Hindi ko na alam kung kaya ko pa, bulong niya sa hangin. Lahat ng buhay ko pakiramdam ko ako ang dahilan ng pagkasira. Kung hindi ko na ako ang solusyon, baka ako nga ang problema. Biglang narinig niya ang tunog ng mga yapak. Hindi ikaw ang problema, Elias, sabi ni Doro, dahan-dahang lumapit. Alam kong takot ka. Lahat tayo takot. Pero sa bawat nilalang na nawawala sa baryo, sa bawat batang umiiyak sa gabi, kailangan ka nila. Kailangan ka naming lumaban. Paano kung matalo tayo? Tanong ni Elias. Di lumaban tayong magkasama hanggang dulo. Nagyakap sila.
Ngunit ang yakap na yon ay saglit lang. Dahil sa likod ng katahimikan ng gabing yon, may isang sigaw mula sa malayong bahagi ng baryo, sigaw ng isang inang nawalan ng anak. At nang puntahan nila ito, nakita nila ang sulat na iniwan ng ina ng lupa, sinulat sa dugo sa pader, ibabalik ko lang ang mga nawawala. Kung isusuko mo ang anak ng ahas. Tumigil ang oras. Walang nagsalita. Pero sa dibdib ni Elias, may unti-unting pumuputok na damdamin, galit, takot, at isang desisyong unti-unti nang nabubuo. Hindi na siya makakatakas. Hindi na siya maaaring magtago. At sa dilim na unti-unti nang lumalamon sa paligid, isang tanong na lang ang natitira. Handa na ba siyang harapin ang halimaw kahit alam niyang baka siya mismo ang maging isa sa kanila? Nang umaga matapos nilang mabasa ang mensaheng isinulat sa dugo, bumigat ang katahimikan sa baryo. Lahat ng mata, palihim na nakatingin kay Elias. Hindi na ito kagaya ng dati, hindi na lang takot o pagkutya ang naroon sa mga tingin. May halong desperasyon. Parang bawat isa sa kanila, kahit hindi lantaran, ay nagtatanong sa sarili, ipagpapalit ba natin ang isa? Para mailigtas ang lahat. Tahimik si Elias buong araw. Hindi siya lumapit kina Apo Isko. Hindi rin siya kinausap ni Doro. Nakaupo lang siya sa ilalim ng puno sa tabi ng lumang balon, hawak ang mutya, tahimik, parang nilulunok ang galit at takot na sabay-sabay naglalaban sa dibdib niya. Gusto niyang itanong, bakit ako? Pero ang mas masakit, bakit hindi nila ako kayang ipagtanggol? Gabi na nang lumapit si Doro. May dala itong tinapay at tubig, pero hindi agad nagsalita. Hindi mo kasalanan to, mahinang sabi ni Doro. Pero ako ang hinihingi nila, di ba? Sagot ni Elias, hindi tumitingin. Tahimik si Doro. Maya-maya, naupo siya sa tabi ni Elias. May sasabihin ako pero huwag kang magagalit. Napalingon si Elias. Kita sa mata niya ang takot at pagod. Ano? Huminga ng malalim si Doro. Yung araw na isinilang ka nandun ang tatay ko. Napakurap si Elias. Ano nang ibig mong? Nandun siya. Siya ang isa sa mga nag-utos na huwag ka na sanang palakihin. Gusto ka na nilang itapon noon pa lang. Kasi nakita na nila kung ano ka. Pero may isang tumutol ang lola mo. Pinaglaban ka niya. Tinakas ka niya sa kabubatan. Hindi makapagsalita si Elias. Para bang may bumara sa lalamunan niya. Kaya ako lumapit sa iyo noon, tuloy ni Doro, dahil alam kong hindi mo kasalanan kung bakit ganyan ka. Pero alam ko rin na kung hindi mo mapigilan ang dilim sa loob mo, baka totoo nga sila. Tumayo si Elias. Dahan-dahan. Hindi galit pero wasak. Alam mo na pala lahat to, tanong niya. Tumango si Doro. Pero hindi ko sinabi kasi takot ka rin. Tahimik si Doro. Tumulo ang luha niya. Hindi na nagsalita si Elias. Iniwan niya ang kaibigan niya sa tabi ng balon, at naglakad papasok sa gubat, mag-isa. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga punong halos hindi na tinatamaan ng araw, naramdaman niyang parang nilalamon ng anino ang buong paligid. Ang mga dahon ay naninilaw. Ang lupa ay tila basa sa malapot na likido. Mula sa bawat likod ng puno, may mga mata, pulang-pula, lumulutang, tahimik ngunit nagmamasid. Tumigil siya sa gitna ng kabubatan. Doon, sa gitna ng mga ugat ng punong mistulang pilipit na mga kamay, tumayo siya sa harap ng isang malaking batong parang altar. At doon niya narinig ang boses. Elias, hindi na siya nagulat. Parang inasahan na niya. Bumalik ka sa amin. Huwag mo na silang pakinggan. Hindi mo kailanman makakamtan ang pagtanggap sa mundong yan.
Kahit anong gawin mo. Kung totoo iyang sinasabi mo, bulong ni Elias, bakit hindi pa ako tuluyang nagiging ikaw? May katahimikan. Tapos bigla, ang mga ugat ng puno ay gumalaw, gumapang palapit sa kanya, parang may buhay. Dahil pumipiglas ka. Pero darating ang oras na hindi mo nakakayanin. At kapag sumuko ka, ikaw mismo ang magiging pintuan naming papunta sa mundo ng tao. Bigla siyang tumakbo. Hindi niya alam kung saan, basta palayo sa boses, palayo sa aninong lumalaki sa paligid. Hanggang sa isang bahagi ng gubat, bigla siyang napatigil. Dahil naroon si Apo Isko. Pero hindi ito nag-iisa. Sa likuran nito, may nakatayo isang babae, balot sa itim, mahaba ang buhok, at ang balat ay tila ugat ng puno. Sa kanyang mga mata ay ang parehong liwanag na nakita ni Elias sa kanyang panaginip. Ano to? Sigaw ni Elias. Hindi sumagot si Apo Isko. Tumingin lang siya, malalim, mabigat. Ano nang ginagawa mo rito kasama siya? Tanong ni Elias, halos pabulong na sa sakit. Hindi lahat ng dilim ay kalaban, sagot ni Apo Isko sa wakas. Minsan, kailangan mong sumilip sa loob nito para maintindihan kung anong klase ng liwanag ang dapat mong hanapin. Napaatras si Elias. Ano nang ibig mong sabihin? Ang nilalang na to, turo niya sa babae, ay ang kapatid ng ina ng lupa. Siya ang tagapamagitan. At may alam siyang hindi natin alam. Dahan-dahang lumapit ang babae. Magsasalita na sana siya nang biglang may rumagasan na enerhiya mula sa likuran ni Elias. Isa pang nilalang, mabilis, itim na usok, may matutulis na kuko, sumugod mula sa anino at sinubukang sunggaban si Elias. Pero bago pa man siya tamaan, biglang sumiklab ang mutya. Isang malakas na alon ng liwanag ang lumabas mula sa katawan niya, at sa unang pagkakataon hindi lang ito puti. May halong pula. Itim. Ginto. Tumigil ang lahat. Napatingin si Apo Isko, halos hindi makapaniwala. Ang liwanag mo, bulong niya, hindi lang galing sa ahas. May bahagi ka ng kalikasan at bahagi ng kadiliman. Tumahimik ang paligid. Tumitig si Elias sa kanyang kamay, nanginginig. Baka nga totoo, bulong niya. Ako ang pintuan. At sa di kalayuan, sa ilalim ng lupa, isang halimaw ang ngumiti. Dahil sa bawat paghati ng puso ni Elias, mas nabubuksan ang daan patungo sa wakas. Umuulan ng gabing iyon. Malakas. Parang galit ang langit. Ang bawat patak ay parang babala na may darating, at walang makakapigil dito. Sa gitna ng dilim ng kagubatan, sa ilalim ng puno ng mga aninong gumagalaw, nandoon si Elias, nakatayo, basang-basa. Ang mutya sa kanyang palad ay hindi na kumikislap ng puti, kundi isang liwanag na parang apoy, pula, ginto, at itim. Pinaghalo. Tila salamin ng kung sino na talaga siya, hindi lang tao, hindi lang nilalang. Isa siyang hangganan ng dalawang mundo. Mula sa likod ng usok at lupa, dumating na ang ina ng lupa. Hindi siya tumakbo. Hindi rin siya nagsalita. Tumayo lang siya roon, malaki, puno ng mga ugat ang katawan, at bawat galaw niya ay parang may buhay ang lupa sa ilalim. Ang mga mata niya ay parang hukay, malalim, itim, at walang hangganan. Elias, bulong nito, mababa ang boses, parang bulong ng daan-daang nawawalang kaluluwa. Huli na ang lahat. Handa na ang katawan mo. Buksan mo na ang pintuan. Hindi kumibo si Elias. Ramdam niyang nanginginig ang tuhod niya. Hindi sa lamig, kundi sa bigat ng sandali. Sa gilid niya, naroon si Doro, sugatan, pagod, pero nandoon. Sa likod niya si Apo Isko, nakaalalay, hawak ang baston,
handang tumulong pero alam na hindi siya ang bida sa gabing ito. Ano nang gusto mo sa akin? Tanong ni Elias, paos ang boses. Hindi ako ang may gusto. Ikaw ang hinugis ng tadhana, sagot ng halimaw. Ikaw ang anak ng pagkalimot ng kasalanang itinago. Sa'yo binuhos ang puwersang hindi kinaya ng tao. Pero may puso pa rin ako, sagot ni Elias. At hindi mo ito pwedeng kunin. Biglang lumindol. Gumalaw ang lupa sa ilalim nila. Mula sa paligid, nagsilabasan ang mga anino, nilalang na walang mukha, mga hayop na pilipit ang katawan, lahat ay sumusunod sa ina ng lupa. Isang iglap sumugod ang mga ito. Mabilis si Doro. Kinuha niya ang itak ni Apo Isko at sinugod ang unang halimaw. Sumunod ang albularyo, sumigaw ng dasal habang tinutok ang baston sa lupa. Lumabas ang liwanag sa paligid nila, isang bilog na proteksyon. Pero si Elias, nanatili sa gitna. Tinutok niya ang mutya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kung anak ako ng dilim, bulong niya, ako rin ang magtatapos nito. Isinara niya ang mga mata. At sa loob ng kanyang isip, bumulaga ang isang imahe, ang kanyang ina, umiiyak, ang kanyang ama, kalahating ahas, nilalamon ng lupa, at ang kanyang sarili, bata pa, umiiyak sa ilalim ng ulan. Patawad, bulong niya. Pero hindi ko na kayang itago kung sino ako. Bumukas ang kanyang mata. Mula sa kanyang katawan, isang alon ng liwanag ang pumutok, hindi lang isa, kundi tila libo-libong kaliskis ng liwanag na tumalsik sa hangin. Ang mga anino ay nasunog sa sandaling madapuan. Pati ang mismong lupa ay napaurong. Ang ina ng lupa ay napaatras. Umatungal ito, galit na galit. Hindi mo to magagawa, sigaw niya. Hindi mo pwedeng talikuran ang pinagmulan mo. Hindi ko tinatalikuran, sagot ni Elias habang dahan-dahang lumalapit. Tinatanggap ko. At sa bawat hakbang niya, ang mutya sa kanyang kamay ay naging mas maliwanag. Hanggang sa tuluyang pumasok si Elias sa loob ng katawan ng ina ng lupa, isang mundo ng kadiliman, puno ng mga tinig, alon ng sakit at pagdurusa. Doon niya nakita ang ugat ng lahat, ang isang puso, itim, nababalot ng galit, at sa puso ring iyon, naroon ang mukha ng isang batang umiiyak, batang halimaw, batang iniwan, batang sinumpa. Nilapitan niya ito. At sa halip na sirain, niyakap niya ito. Kung ako ang pintuan ng dilim, ako rin ang magiging bantay nito. Sa labas, nakita ni Doro at Apo Isko na biglang huminto ang halimaw. Parang natigilan. Hanggang sa unti-unting gumuho ang katawan nito, naging abo, naging alikabok, hanggang wala na silang nakitang natira kundi ang katawan ni Elias, nakaluhod, nanginginig, at ang mutya ay wala na. Nilapitan siya ni Doro. Elias! Nagmulat ng mata si Elias. Mahina. Maputla. Tapos na ba? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Doro. Pero buhay ka. Buhay tayong lahat. Ngunit bago pa sila makalakad palayo, biglang lumamig muli ang hangin. Sa likod nila, isang pamilyar na boses ang narinig nila. Tapos na nga ba talaga? Paglingon nila, may nakatayo sa anino ng gubat, isang lalaki. Matangkad. Maputla. May mata ng ahas. Matagal na kitang hinahanap, anak, sabi nito. At doon naunawaan ni Elias. Hindi pa tapos ang kwento. Tahimik ang lahat. Matapos ang tagpo sa kabubatan, ilang araw ang lumipas na parang natigil ang mundo. Ang ulan ay tumigil, ang hangin ay naging banayad, at ang mga ibon ay muling nagbalik sa pag-awit. Pero sa baryo, ang katahimikan ay may halong tanong, buhay pa ba si Elias?
At sino ang lalaking nakita nilang lumitaw sa dilim? Hindi agad nagsalita si Elias nang bumalik siya sa baryo. Basang-basa ang katawan, sugatan, at halatang pagod. Sa tabi niya, naroon si Doro, hindi siya iniwan kahit sandali. Hindi siya tinanong. Hindi siya ginulo. Alam ni Doro, may mga sugat na hindi basta sinasabi, kailangan lang hintayin hanggang kaya nang ilabas. Isang gabi, habang nasa ilalim sila ng mga bituin, nagsalita si Elias. Mahina ang boses niya, pero malinaw. Siya ang ama ko, nag-angat ng tingin si Doro. Yung lalaking may matang ahas. Tumango si Elias. Matagal na siyang nakatago. Siya ang nagbantay sa hangganan ng kadiliman, pero sa sobrang tagal, naging bahagi na rin siya ng dilim. Ako lang ang natitirang tulay. Kung hindi ako ang sasalo, tuluyan na siyang lalamunin ng kasamaan. Tahimik si Doro. Nasaan na siya ngayon? Wala na, sagot ni Elias, pilit na pinipigilan ang luha. Isinuko niya ang sarili sa huling sandali. Binigay niya sa akin ang huling bahagi ng lakas niya para maisara ang pintuan. Muling dumaan ang hangin. Malamig pero payapa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Ang mga pananim ay muling sumibol. Ang tubig sa ilog ay luminaw. Ang mga taong dating may takot sa mga mata ay ngayon may pag-asa. Ngunit kahit bumalik ang liwanag, may mga sugat na hindi nakikita at hindi agad nagagamot. Si Elias ay nanatiling tahimik. Hindi na siya tinatawag ng mutya. Wala na siyang kaliskis sa balat. Para siyang ibon na nawala ang pakpak, malaya, pero may kulang. Bakit parang hindi ka masaya? Tanong ni Doro minsang magkasama sila sa tabi ng ilog. Dahil kahit tapos na ang labanan, hindi pa rin tapos ang tanong sa puso ko, sagot ni Elias. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tao ba talaga ako. Ngumiti si Doro. Hindi mo kailangang pumili. Baka hindi ka lang isa sa kanila. Baka ikaw ang simula ng bago. Isang araw, habang naglilinis ng mga gamit si Apo Isko sa kanyang kubo, nilapitan siya ni Elias. May dala siyang supot ng tuyong dahon at ang lumang pulseras na naiwan ng kanyang lola. Sa'yo na to, sabi niya. Hindi ko na kailangan. Sigurado ka, tanong ni Apo Isko. Hindi ko kailangang alalahanin kung sino ako noon. Ang mas mahalaga kung sino ako ngayon. Yan ang tunay na lakas, tugon ng albularyo. Yung hindi galing sa kapangyarihan, kundi sa pagtanggap. Sa gabi ring yun, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng plaza. Nagdala ng pagkain, kandila at dasal. Para kay Elias, hindi ito selebrasyon. Isa itong tahimik na pasasalamat. Isang alaala ng lahat ng nawala. Isang panimulang muli. May isa akong hiling, sabi ni Elias habang nakatayo sa harap ng mga tao. Na kung sakaling may batang katulad ko, huwag niyo siyang katakutan. Yakapin niyo siya. Mahalin. Dahil hindi lahat ng naiiba ay panganib. Minsan, sila ang kailangan para mailigtas tayong lahat. Isa-isang nagsimula ang palakpakan. Hindi malakas. Hindi pilit. Isang uri ng pag-unawa na matagal na sanang dapat dumating. Pagkaraan ng ilang linggo, si Elias ay muling nagpaalam. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, sabi niya kay Doro. Pero alam kong kailangan kong hanapin kung anong susunod para sa akin. Narito lang ako, sagot ni Doro. Kung kailan ka handa. Kung kailan mo gustong bumalik. Nagyakap silang dalawa. Mahigpit. Hindi pa alam kundi panandali ang pagbitaw. Sa paglalakad niya palayo sa baryo, habang lumiliwanag ang langit sa likod ng bundok, napangiti si Elias.
Sa loob ng maraming taon, tinakasan niya ang sarili. Pinilit niyang itago ang balat, ang sakit, ang katotohanang hindi siya katulad ng iba. Pero ngayon, sa wakas, wala na siyang tinatakbuhan. Hindi siya perpekto. Hindi siya lubos na tao. Hindi rin siya halimaw. Siya si Elias, isang batang may kaliskis ng puting ahas, na hindi isinumpa kundi isinilang para maging tulay. At sa katahimikan ng dapit hapon, habang umaagos ang ilog, ang kanyang mga yapak ay nag-iwan ng bakas. Hindi para muling sundan, kundi para ipaalala. Na minsan, ang nilalang na kinatatakutan ng lahat, ay siya ring naging dahilan kung bakit may liwanag pa rin sa mundo.